So, medyo mababawasan yung mga utang nyo. Unti-unti kayong makakabayad sa mga utang nyo. Mga kapiksi, at saka saswertehin kayo. This is the energy of good luck, good fortune. Swerte, lalo na guys sa mga nagnenegosyo. Kahit anong klase pang negosyo yung inyong ginagawa guys. Ibig sabihin, either online yung business nyo, or physical, may physical product kayo, ganyan. So, kahit ano dyan, mga kapiksi, saswertehin yung iba sa inyo sa mga nagnenegosyo guys. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is mid-month kapalaran para ngayong January 16 to 31 para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Unahin natin tong deck na to mga kapiksi. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo guys ng inyong mga gabay para ngayong January 16 to 31. Napakaganda ng mga mensahe para sa inyo guys. Ito, ibig sabihin nito guys, gumawa kayo or magplano kayo ng matibay na structure sa buhay nyo. And it's okay na magsimula sa mababa or sa maliit mga kapiksi hanggang sa mapalago nyo na mapalago or mapataas nyo ng mapataas yung antas ng inyong pamumuhay. Huwag kayong magmadali, no? Kasi there are some people na talaga nagmamadali sila sa buhay nila, sa mga manifestation ng mga desires nila without realizing na yung mga experience nyo sa buhay, guys, yung mga natututunan natin sa buhay, mga experiences natin, nag-iiwan yan sa atin ng mga lessons and hinahayaan yan na ma-develop tayo, no? For the better, para maging better tayo mga kapiksi, para kapag dumating yung time na nasa taas na tayo, lahat ng mga natutunan natin o nasa baba pa tayo mai-implement natin sa buhay natin and magiging indestructible tayo guys. Okay, so take your time mga kapiksi, basta ang importante is mag-build kayo ng matibay na pundasyon para sa inyong buhay, sa inyong karunungan. Okay, and 2025 na guys, no, January, i-analyze nyo, this is the best time to reflect kung ano yung mga nangyari sa inyo last year or years ago sa buhay nyo, kung ano yung mga pangit, kung ano yung mga magaganda, kung ano yung mga best practices, and kung ano yung mga dapat nyong talikuran guys, no, and i-implement nyo siya ngayong 2025. Let's say for example, noong 2024 mo, pili mo naging tamad ka, nagpabaya ka sa sarili mo, masyado ka naging paisi-isi. Ngayong 2025, gusto mo magbago, gusto mo mas maging masipag, gusto mo mas magkaroon ng direksyon yung buhay mo, ayaw mo na maging manega, yung mga ganun guys, no? So, i-compare mo yung buhay mo last year, mga kapiksi, yung overall na nangyari sa'yo last year, and kung ano yung mga pwede mong dalhin for this year para mas lalo pang gumanda and umasenso yung buhay mo. Okay? And i-release mo na guys yung mga kailangan mo i-release, no? Let go of the past, move on guys, especially mga negative emotions due to circumstances, yung mga nangyari sa atin, nakanegahan, kaokrayan sa buhay guys. They are nothing but memories, no? Memories na lang sila ng nakaraan. So, wag kayong matrap doon. Wag magpakulong, no? Sa mga kasalanan ng nakaraan. Excuse me. Matutong mag-let go, matutong mag-move on, and matutong magpatawad din, no? Not just other people, pero you also have to forgive yourself dahil hinayaan mo na mapunta ka sa mga ganong klaseng sitwasyon. Okay? But yeah, learn to let go, learn to move on para sa mas masaya and mas progresibong buhay guys. So, tingnan natin yung ganap sa inyo ngayong January 16 to 31 guys. Shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi?
Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, yung promo natin ngayong January, magbibigay tayo ng 10% discount until January 31 guys, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong bagong course guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo guys. 10% discount din yan until January 31, kaya mag-avail na kayo mga kapiksi. So, ito, this is both negative and positive mga kapiksi. Aquarius kayo ay na-represent ng King of Swords. Yung negative na nakikita natin guys is yung may mga challenges or may mga problema. Yung iba sa inyo guys natatrap sa past, no? Kaya meron kayong dito message na matutong mag-let go mga kapiksi. You have to release, no? Kung ano man yung mga kailangan nyong i-release, negative emotions, yung mga kanagahan, sama ng loob, mga kapiksi, yung paulit-ulit na pag-iisip sa mga problema, sa mga challenges without realizing na lahat naman magkakaroon ng solusyon mga kapiksi. At saka yung pagtatanim ng sama ng loob guys, no? Yun talaga yung very important na inaalis nyo sa isipan nyo guys, kasi for some of you parang nabibilanggo kayo sa mga negative emotions nyo, and yun yung mas lalong nagpapahirap sa inyo. At saka yung mga tampo-tampo ba guys, comment down below if naka-resonate kayo. Yung let's say for example, hindi kayo napautang ng kaibigan nyo, nagtatampo kayo sa kanila, hindi nyo sila kinakausap, syempre kanya-kanya lang naman tayo ng obligasyon, no? Hindi naman kayo kasama sa budget nila guys, kaya wag kayong magtampo kung hindi kayo napahiram. Yung mga ganun, dapat matuto rin kayong umunawa, no? At umintindi sa kanila. Pero ang good news naman dito guys is yung iba sa inyo, lalo na kung may mga utang, unti-unti kayong makakabayad sa mga utang nyo mga kapiksi, okay? So medyo mababawasan yung mga utang nyo, unti-unti kayong makakabayad sa mga utang nyo mga kapiksi, at saka suswertehin kayo. This is the energy of good luck, good fortune, swerte, lalo na guys sa mga nagnenegosyo, kahit anong klase pang negosyo yung inyong ginagawa guys. Ibig sabihin either online yung business nyo or physical, may physical product kayo, ganyan. So kahit ano dyan mga kapiksi, suswertehan yung iba sa inyo sa mga nagnenegosyo guys, okay? And another thing na nakita natin, ito guys, i-mind nyo na tong mind, swerte sa negosyo, swerte sa pera, mga kabayad ng mga utang, yan, i-mind nyo na yan guys sa comment section. Meron din magpaparamdam sa inyo mga kapiksi, pero parang etong person na to, tila meron kayong sama ng loob dito, kaya pero parang parang huhupa din yung sama ng loob nyo dito sa person na to guys. So ibig sabihin mawawala din yung sama ng loob nyo, especially sa mga LDR, kung kaya may mga karelasyon na LDR guys. So sabi ko nga guys, no, i-let go nyo na, and wag na kayong matrap sa mga nakaraan guys, okay? So what else? Grabe, ang focus ng inyong attention is more on money guys, no? Ito'y kaperahan. For some of you, nag-a-attract kayo. It's either nag-a-attract kayo or naghahanap kayo ng bagong opportunity pagdating sa pagkakakitaan, and kung ano man yung hinahanap nyo, ipagkakaloob din sa inyo yan, ibibigay din sa inyo yan. At saka parang dadami, magiging busy and productive kayo. Yung productive, maganda yun, ibig sabihin talagang nilalaan nyo yung oras para kumita ng pera, hindi lang, tsaka parang nag-extra kayo, hindi lang kayo maasa sa isang source of income. Let's say for example, nagtatrabaho kayo Monday to Friday, tapos Saturday, Sunday, nagsa-sideline kayo, nagbebenta-benta, yung mga ganyan. And nakikita natin na magkakaroon ng increase or dagdag sa kita nyo mga kapiksi.
So, keep up the good work guys, kasi talagang hindi kayo mabibigo pagdating sa kaperahan. Maganda yung pasok ng pera sa inyo guys, and sabi ko nga no, may swerte kayo sa pera, especially guys, special mention yung mga nagnenegosyo guys, okay? Pero kahit hindi naman nagnenegosyo guys, pwede kayong swerte sa pera basta tinatanggap nyo siya as totoo sa buhay nyo, okay? So, comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo. Lahat ng magaganda guys, no? I-main nyo na yung mga swerte sa pera na yan. I-main nyo na sa comment section, Aquarius. Bunot lang tayo ng isang card pa dito guys para sa inyong additional na mensahe. Psychic Flames, Sacred Milk, Druid Magic. Ibig sabihin nito consistent guys, no? Tuloy-tuloy na manifestation, tuloy-tuloy na pasok ng biyaya, tuloy-tuloy na daloy ng magandang kapalaran sa inyo mga kapiksi, okay? So always focus on gratitude guys, pagpapasalamat, and release, no, yung mga negative emotions. Yung mga negative emotions kasi guys, yun talaga yung nagiging balakid, no, sa pagpasok ng swerte, sa pagpasok ng blessings, sa pagpasok ng masagana at saka mapayapang buhay. Kapag wala kayong negative emotions or hindi kayo masyadong nag-dwell sa negative emotions, overall kalmado yung energy nyo, or overall magiging maganda din yung pasok ng mga blessings sa buhay nyo. So practice nyo guys yung gratitude, pagpapasalamat, para maging maganda yung flow ng biyaya sa buhay nyo, okay? Alright, so comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan, mga kapiksi, and i-main nyo na itong mga swerte sa pera na to sa comment section guys. For more tarot readings para sa Aquarius, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.